Today, I'm going to share with you my own experiences regarding uh, handling, handling or teaching kids with special needs. So, I myself also have a daughter. Ngayon, ano na siya? 15 years old. Okay? So, lahat ng intervention is kailangan ng bata. So, if you have the resources naman, as much as possible, lahat ng intervention ay gawin natin sa ating anak. Like OT, speech therapist, ABA therapist, and other therapies na kailangan niya. If needed, physical therapy as well. And of course, follow up tayo sa developmental pedia para alam natin, ma-monitor natin kung nagpo-progress yung ating anak. Okay? So, also, pag kailangan na natin siyang dalhin sa school, kung qualified na siyang pumasok sa school and doing SPED, ayan, much better. Kasi ang bata, hindi talaga yung matututo hanggat di natin tuturuan. And also, most importantly, yung follow-up natin as a parent. So, looking back, ngayong 15 years old na yung anak ko, may mga skills siyang hindi na-develop because inasa ko dun sa school. So, as a parent and of course, her first therapist, kasi before pa ako magkaroon ng anak, before having her, ABA therapy na ako. I'm doing ABA therapy. So, handling kids na may autism, severe at the most, yung mga nakahawakan ko way back 2006. Then, I have my daughter 2010. So, developing kid siya ng baby, 10 months old. Napansin ko na hindi siya, wala siya sa age niya, age appropriate. So, I decided na i-therapy na siya at early age. So, nag-focus muna ako dun sa massage ko yung mouth niya since I know the root. Yan, kung paano yung technique, yan, alam ko may background ako. So, lucky for me as a parent na may knowledge ako how to handle my daughter na delayed, na alam kong delayed. Kasi doon sa 10 months old na siya, hindi pa siya nagpapakita ng mga skills sa pang 10 months old. Mostly pang 1 month lang. 1 month, 2 months, parang ganon. Hindi ko siya naririnig. Marinig ko lang siya umiyak or tumatawa. Ganon siya. Pero wala siyang cooing sounds or kahit mama dada na kasi pag ganon mga 10 months pataas. So, late na rin siyang maglakad. So, magto 2 years old, di pa siya naglalakad. So, doon ka na siya talaga tinerapi. Pero okay naman kasi yung mga joints niya, bones niya, okay naman siya talaga. And delayed lang yung kanyang development. So, as I have said, na-improve ko na yung behavior niya. Since yun naman talaga yung unang focus, she was able to sit down, may sitting tolerance siya. Although, pag tinabi mo siya sa mga ka-age niya, mahalata mo talaga yung different talaga siya. So, kahit na agapan, may mga skills talaga siya na delay. Then, nung 5 years old na siya, ipasok ko siya sa school kasi hindi naman siya yung, ang tawag dito, na malikot. Una, pinadiagnose ko na siya, mga 5 years old ko na siya pinadiagnose. It's because na, tawag dito, I'm already teaching her. So, parang, as a parent, talaga aminin natin, medyo denial tayo. In denial talaga tayo. Kahit, ang tagal-tagal naiyak pa rin ako. Kasi, may period. Pag na-diagnose na, may period na-periodan na. Ayun. Pero right now, I guess, yung iba, sinasabi na kinoconsider na syempre, pag tinetherapy, nag-improve. Nag-iba yung level. So, actually, kung hindi ko siya siguro, kung pinadiagnose ko na siya early as mga 1 year old, 2 years old, pero kasi nga nagte-therapy ko na siya, baka ASD nga din yung diagnose sa kanya. Pero since na-therapy ko na siya, more of GDD na lang yung kanya diagnosis. So, ayun. So, kampati naman ako kasi nako-communicate naman namin siya. Eh, sabi nga nung isang doctor, pinalagay siya sa SPED. Pero nung sa SPED na school, sabi nung in-house na doctor, dalhin ko siya sa regular school because masyado siyang, yung functioning niya is higher than the students dun sa SPED class. So,
Ayun, nailagay ko siya sa regular school, but still, syempre, lacking skills siya dahil delayed nga. Yun ang hindi ko na-focus. So, I regret that. Na hindi ko siya nahawakan as a parent, as a therapist, her first therapist. Because, syempre, I also have to do work. I need also an extra income to sustain our daily life. So, ayun, ngayon, as a ABA therapist, continuous pa rin ako nagtuturo ng mga kids. As much as possible, hindi ko lang goal na mapabehave yung bata. Because ABA therapy is very, very flexible lahat. Pwede mo ituro doon sa bata, especially once the behavior is corrected, maintained na. Tapos, pwede ka na magpasok ng any information doon sa bata. Especially environment, social skills, and kung nag-i-school, helpful din na may guide doon sa curriculum. Tapos, pwede namin ipasok sa ABA therapy program namin. So, kasi hindi curriculum-based ang pagtuturo sa ABA. It's more of kung ano yung gusto nyo maunang i-address. Especially kung walang sitting tolerance. Siyempre, doon tayo sa behavior concern. And likewise, pag okay ng behavior, pwede na tayo magturo ng anything dun sa bata. So, consistent learning, teaching with the kid, mag-i-improve talaga siya. So, yun lang for today. Hopefully, nakatulong ang aking experience na na-share ko sa inyo as a mom, a parent, and the first therapist sa anak ko. And you can comment down below if you're interested on anything. Thank you!